Good day, Sir Clint. So, my name is Kent Rafael Rubis and karon magdanong ta og Kafka. So, first is mag-search ta ani nga website. Tapos, next is scroll down to diri, scroll down. Tapos, pangitan na to ning version na 3.9.0. So, click na to ning Scala Kafka. Kaya nasa middle. After yung downloadan na, tapos after yung mag-download niya, i-click nimo na siya download, tapos makita nimo sa download siya, tapos i-copy na naman siya, tapos i-paste nimo din na sa Acer nga C, tapos i-rename nimo Kafka. And after, mag-search ta diri sa tong search bar na edit the system environment variables. Tapos next, i-click na to, tapos mag-new ta din na sa under sa user variables for user. Tapos next is variable name, Kafka home, tapos browse directory, tapos pangitawon to nimo folder ng Kafka. And next sa path na po, tas i-click na to na siya kanang path. Then next is mag-new ta din ha sa right side, kay pangita na to tong link niya sa directory, i-copy na to na siya, tapos i-paste na to dito tapos i-okay. Next is mo to sa folder niya sa config, i-click na to ng config, tapos i-click po na to ng craft nga folder, tapos i-right click na to ng reconfig server nga i-edit na to na siya sa notepad. I-click na to ng edit in notepad, tapos scroll down, pangita na to tong log basics, tapos butkan na to na siya og kanang sa kilid sa log.there's, tapos nang butan to ng C katong sa drive na to, tapos /Kafka na folder. Tapos right after ato dinanapat sa server, i-right click na to, tapos i-click na to ng notepad, tapos scroll down ato sa log basics, and butangan gyapon na to siya gingato ng C/Kafka. Tapos after ato mobalik ta diri sa folder nga Kafka, tapos magbutang ta CMD sa search bar niya, and mo appear. Tapos kailangan tag notepad para di ta malibog. Tapos natay ibutangan din na nga command, which is kanang /b Windows Kafka storage .bat random -uuid, tas hatagan ta niya og reply, which is i-copy paste nato din na sa notepad para di ta malibog. Next is another command na pala tong button, which is kanang pinaka lower sa pinakababa, i-paste na siya din na tapos mag-reply na siya formatting metadata directory. Tapos ang katong command din na ato na siyang i-copy, ibutan na po na to sa notepad para di na po na malibog. Tapos i-copy paste po na to na kanang na-highlight din na i-paste ito din na sa command prompt, tapos ma-reply na siya din na pag nga na mo gawas pasabot functionable lagi ang imong Kafka, and wala siya problem. And next is the RabbitMQ. So diri sad mag-download tab RabbitMQ. So first is research ng kaning rabbitmq.com, installing RabbitMQ. Tapos right after is mag-scroll down ta din na pag-download ta na kanang Windows, or i-click na sa left side na Windows. So first thing is kailangan ta mag-download ka ng Erlang, kanang naka-highlight din ha kay ang RabbitMQ naka-built-in siya sa Erlang. So ang next to button kay mag-search ta sa another new tab, Erlang, download Erlang. And then next is click na to ng download Windows installer, and mag-wait tag mga pila ka minutes. And after ma-download tong Erlang, mabalik ta din sa previous page, tapos i-download na to ng RabbitMQ server 4.25 exe. So after a couple of minutes, human na naka-install sa duha ka itong RabbitMQ o Erlang. So next is i-check nimo sa folder nimo sa downloads, and first na to i-set up is ang Erlang, which is kanang OTP Win64. And next is i-click na to ng OTP Win64, tapos kay next ang ta dinasad kay install na to na siya. Then next, tas mag-wait lang ta mga pila ka minutes again then after is done na siya, tapos i-close na to na. Tapos same process lang Japon siya sa RabbitMQ. Tapos i-click na to ng finish. Tapos next i-search to sa search bar na to RabbitMQ command prompt. Tapos i-type niya to ni sa command prompt kanang RabbitMQ-plugins enable, tapos RabbitMQ_management. Tapos pag enter na to atong command is kani dapat ang magawas
The following plugins have been configured. Tapos pag uman na to, kailangan tayo mag-search dito of services kay restart itong RabbitMQ. Tapos pangita na itong RabbitMQ, tapos right click na siya, tapos i-restart. And next is matuto sa Chrome na to, i-search na to na sa local, arang sa atong search bar is localhost 15672. Then ang atong username is guest, tapos ang password is guest pod siya. And now there you have it, you can now access your RabbitMQ. Thank you guys for watching. Bye bye.